pagsisihan, kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ngunit hindi sapat mabubuting gawa, pagpapakabanal, pagtulong sa kapwa. Hindi nakaabot sa kalwalhatian mo, lahat ng mga ito'y basahan lang sa'yo. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin, sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan, kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay narito muli sa ating pong morning devotion. At sa pagsisimula po ng ating aral ay tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Manaming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami't lumalapit sa inyong pong presensya. Humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inisin niyo po ang aming mga puso. At hiling po namin ang inyo pong banal na espiritu ang sa amin po'y manguna at mangusap. Tawad muli sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Alain niyo po ang inyong mga salita namin pong pagkukulayan ngayon pong umaga. At ang aming samat na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating po mga kapatid. Kasama na natin ngayong umaga. Good morning, Sister Edith. At mag-good morning sa Angil, Kaduna. Open the Bible, hear God speak. Ganun din kay Brother Leo. Good morning. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, Gandang umaga po. guiding us both day and night. Kasama na rin natin si Sister Georgie. Good morning, Sister Georgie. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name
eternal life, the hope of heaven. Dito na po tayo sa Psalms chapter 40. 64. Psalms chapter 64 at hanggang verse 6 lang po yung ating pong pagbulayan ngayon po umaga. Psalm 64 verse 1, Hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity, who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words, that they may shoot in secret at the perfect. Suddenly do they shoot at him and fear not. They encourage themselves in an evil matter. They commune of laying snares privately. They say, Who shall see them? They search out iniquities. They accomplish a diligent search. Both the inward thought of every one of them and the heart is deep. Ayan, ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita na ating nabasa. At dito po sa bahaging ito, sa kabuuan itong chapter na ito, atin pong bigyan ito ng titulo na Turning the Tables. At ang isang malaking idea dito ay yung mga the wicked, sila po yung magiging talunan lamang o talagang talunan dahil sa kahit na sila ay nagpaplano at nagsusubok na i-ambush itong mga righteous, ang mga mananampalataya. At dalawang bagay po yung ating tingnan. Una, yung sinabi dito ni David sa verse 1, sabi niya kasi, Hear my voice, O God, in my prayer, preserve my life from fear of the enemy. Naandun yung yung kanyang panalangin. Bakit siya nanalangin ng ganito? Kasi yung mga kaaway, ay naandun yung sikreto o pasikretong atake sa kanya kay David. At ganun din po sa mga anak ng Diyos, sa ating mga mananampalataya, sa ating kapanahunan, ang diablo akala lang natin minsan na ayos naman ang buhay, okay naman ang buhay, okay naman ang sitwasyon at wala namang masyadong kaguluhan, pero minsan po dahan-dahan na umaatake ang kaaway. Kaya sabi dito ni David sa verse 1, kung mapapansin po natin, ang unang binigkas agad niya, hear my voice, sabi niya sa Panginoon, hear my voice. At bakit ito agad ang sinabi ni David? Kasi dinadala niya sa Diyos yung kanya pong mga complaints o hinaing. Dinadala niya sa Panginoon at ang kanyang panalangin ay siya maligtas o iligtas ng Diyos dito sa atake ng mga kaaway laban sa kanya. At sabi niya, hear my voice, O God, in my prayer. Hindi lamang basta bukang bibig o sinasambit ni David, kundi talagang dinala niya sa panalangin itong kanyang mga karaingan sa Diyos. Alam niyo po, parang labanan. Sa labanan, dapat alam natin kung saan natin dadalahin yung labanan. Ang bawat labanan sa atin pong buhay, ang pinakamainam na pagdadalhan natin ng labanan ay sa panalangin. Daanin natin sa panalangin. Ilapit natin sa Diyos sa panalangin. Kahit na maraming ginagawa ang kaaway na atake sa iyo, dalahin mo sa panalangin. Sa panalangin mo siya labanan. Hindi naman natin kayang labanan physically, kundi kailangan natin ang biyaya at kalakasan ng ating pong Diyos. At sabi niya, preserve my life. Anong unang binanggit ni David? Hear my voice. Naandun yung kanyang pamanhik o karaingan sa Diyos na dinggin ng kanyang tinig. Hear my voice. Pangalawa, sabi niya, preserve. Preserve me. Preserve my life from the fear of the enemy. Yung sinabi niya, preserve my life. Itago niyo po, ingatan niyo po ako. Hindi lamang basta pagliligtas o proteksyon sa atake ng kaaway, ito nga hiniling ni David, kundi yung pong pag-iingat pa
ng Diyos sa kanya. Ah, ah, yung pagiging pong hindi lamang yung attacks, deliverance from the attacks of the enemy, kundi yung yung pagiging po bang maparalyze siya dahil sa takot at pag-aalala doon sa mga atake ng kaaway. Minsan kapag iniisip natin yung panganib, minsan at naunahan na tayo ng takot, wala na tayong nagagawa. Napaparalyze tayo eh. Di ba? Ganon din po sa ating sa ating mga ginagawa sa ating pong buhay. Sa buhay paglilingkod, kapag ka naunahan ka na ng takot at pag-aalala, hindi ka na makakagawa, hindi ka na makapaglilingkod. Kahit sa iyong paghahandog sa Diyos, kapag ka hindi naunahan ka na ng takot at pag-aalala doon sa mga bagay-bagay na pangangailangan mo, hindi mo na magagawa na maghandog. Yung panahon, kahit na may pagkakataon at gusto mo magbigay ng panahon sa Panginoon, kapag ka naunahan ka na ng pag-aalala at ng takot, hindi mo na magagawa. Kaya dito sabi ni David, preserve my life from fear of the enemy. Kasi kapag ka nanaig yung takot dun sa kalaban, alam po, hindi na natin magagawa, wala na tayong magagawa, hindi na tayo hahakbang, hindi na tayo kikilos, hindi na tayo magbibigay ng panahon ng kalakasan sa ating pong Diyos. Kaya sabi niya, dito, ito yung mga secret attacks ng kalaban, secret attacks ng enemies, at ang panalangin niya sa Panginoon, ang kahilingan niya, dinggin siya. Sabi niya, hear my voice, preserve my life from fear of the enemy. Verse 2. Ano pong sabi dito ni David? Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity. Ano pong una? Makita natin. Sa una, sabi niya, hear my voice. Dinggin niyo po ang aking mga tinig. Pangalawa, sabi niya, preserve my life. Preserve my life. Pangatlo, sabi niya, hide me. Itago niyo po ako. Hide me from the secret counsel of the wicked. At ano po ito? Yung nais ni David na maitago siya dito sa mga secret counsel ng mga evildoers. Itong mga palihim na payo ng mga masama, ng mga makasalanan. At ang nais ni David, maitago siya dito. Alam po, sa ngayong panahon, hindi na nga palihim ang payo ng mga makasalanan ng wicked o ng kaaway, kundi talagang hayagan na. At sabi ni David, hide me. Itago niyo po ako mula dito sa mga secret counsel ng mga wicked. At hindi lamang doon, kundi sabi niya, from the insurrection of the workers of iniquity. Yung po bang mga panghaharas, panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan. Sabi ni David, itago niyo po ako. Itago niyo po ako dito. Kaya ano po alam natin, hindi naman hihinto ang kaaway, hindi naman hihinto ang dyablo hangga't hindi tayo napapabagsak, hindi ka napapahinto sa iyong paglilingkod sa Diyos. Hindi hihinto si Satanas na manggulo o guluhin ang iyong buhay, ang ating buhay, ang buhay ng mga mananampalataya, hangga't hindi ka humihinto sa paglilingkod. Hangga't nakikita ng kaaway na ang isang anak ng Diyos ay na nagpapatuloy, nakakadalo sa pagsamba, nakakapag-akay ng kaluluwa, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin, hindi siya hihinto. Hindi siya hihinto. Gagawin niya lahat ng paraan, gagawin niya lahat ng payo, lahat ng marami siyang mga pwedeng gamiting kasangkapan para ikaw ay mapahinto. Dahil kapag ka nanatili ka't nagpapatuloy sa paglilingkod o sa Panginoon, maaaring mas marami pa ang maging bunga nito. Marami pang maging mga tao ang maakay.
Kaya hindi humihinto si Satanas. Kaya ito na, ganun din dapat yung panalangin natin. Ganun din dapat kagaya ni David yung ating hangad. Yung sinabi niya. Sabi niya, hear my voice, O God. Hear my voice, O God, in my prayer. Dinggin niyo po yung aking mga panalangin. Pangalawa, sabi niya, ni David, hindi lang yung panalangin na dinggin siya, kundi sabi niya, preserve my life. Bakit po? Nandiyan ang kaaway. Preserve my life. At pangatlo, hide me. Itago niyo po ako dito sa mga payo ng mga evil doers at hindi lamang yung mga panggugulo. Marami pong panggugulo ang gagawin ng kaaway para tayo po ay ma-distract sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya at maging sa ating pong spiritual na buhay. Marami siyang gagamiting panggugulo. Ngayon, bakit? Bakit ganito yung panalangin ni David? Bakit ganito na lamang yung kanyang hangarin? Sabi kasi sa verse 3, who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Dahil yung kaaway, para ba sinasabi ni David dito na hide me from secret attacks of the enemies, because yung kaaway, yung kalaban, yung enemies, yung mga kaaway ay actively planning to ambush David. At ganun din sa atin. Ang kalaban ay talagang hindi po ito natutulog. Ang diablo, hindi yan natutulog. Hindi yan yung mga nagsabihin natin paisi-isi lang. Ito po actively planning or plotting to ambush the believers. Gagawa yan. Nagpaplano yan. Para ano po? Para masaktan, mapahinto, mapabagsak. Di ba? Sabi sa John chapter 10 verse 10, ito yung sabihin nating misyon ng kaaway . Sabi ng John 10 verse 10, yung unahang bahagi, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Diba? Itong thief, ang diablo, si Satanas, ito ang kanyang mission, to steal, to kill, and to destroy. Hindi siya hihinto, nagpaplano yan para ikaw ay mawasak, para ikaw ay mapahinto, para ikaw ay maagaw ka sa Panginoon. Yan po ginagawa ni Satanas. Kaya dito, ganito rin. Dahil ang kaaway natin, ang kaaway ni David nung panahon na ito ay actively plotting or planning to ambush David, at ganito rin sa ating pong panahon. Ang diablo, ang kalaban, ay aktibo rin na nagpaplano at gumagawa para para pabagsakin o wasakin ang buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya ganito yung panalangin ni David. Sabi niya, who whet their tongue like a sword and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Ano po yung weapon na ginagamit minsan ng kaaway? Ano diyan? Yung powerful weapon of tongue. Yung dila. Sabi dito who whet their tongue like a sword. Hinahasa nila yung kanilang mga dila, kagaya daw po ng mga espada, ng mga tabak. And bend their bows to shoot their arrows, even bitter words. Kanilang binabatak na yung kanilang mga dila na parang para daw pong palaso. At pag ito'y binitawan, pinahulagpos na, at ano po yung mga dala nito? Masasakit na salita. Ito po yung isa sa mga weapon ng kaaway, powerful weapon. Yung kanilang yung dila. At ano po yan? Dila na nagdadala ng kasinungalingan. Alam natin, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Kaya yan po yung rin, maaari niyang gamitin laban sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi po lahat ng naririnig natin, nakikita natin na
mga impormasyon o balita ay dapat nating agad ay tanggapin o paniwalaan. Kailangan natin suriin gaano ba ito katotoo. Di ba? Ang daming nagtuturo kahit dito sa social media. Hindi lahat ay talagang dapat nating pakinggan at okay agad sa atin. Suriin natin. Tama pa ba yung itinuturo ayon sa salita ng Diyos? Baka kasi hindi na. Mukha na lang tama pero ang totoo hindi. Iba yung mukhang tama sa totoong tama. Iba yung mukhang totoo sa katotohanan. Kaya kailangan po nating maging mapanuri. At ito po ito yung weapon ng kaaway. Naalala natin kahit nung panahon ni Adan at ni Eva, ang ginamit din niya ay salita ng Diyos pero nilagyan niya ng kasinungalingan nung kinausap na niya si Eva. Ba? Nilagyan na niya ng pagdududa nung kausap na niya si Eva. Kaya nga po ito po yung isa sa paraan. Mukhang totoo, mukhang tama, mukhang matuwid, pero hindi. Maraming ganyan sa ngayon pong panahon. Kaya ingat din tayo kasi baka akala natin sa isang tao ay totoo naman itong anak ng Diyos, totoo naman itong ligtas, totoo naman ito. At kasi ganyan yung kanyang buhay. Baka sa panlabas lamang, dahil kung totoo na anak ng Diyos, may totoong pagbabago sa kanyang buhay. Hindi lang panlabas. Una, pagbabago sa kanyang puso. Pagbabago sa kanyang behavior, sa kanyang pag-uugali. At hindi lamang yung panlabas na mga bisyo na dating ginakagawian ang nababago. Kaya ito po yan. Isa sa pinakita ni David na weapon sa kanya ay ito pong tongue, yung dila. Powerful weapon of tongue. At kahit sa atin pong panahon ngayon. Verse 4, that they may shoot in secret at the perfect, suddenly do they shoot at him and fear not. Diba? Naandun po yung yung pong pasikreto na pagpapahilagpos ng kanilang mga palaso. Lihim. Di ba? Alam po, parang lang yan, parang yung mga tawag dito, yung mga chismis. Yan ay lihim na pagpapahilagpos ng mga palaso ng mga maling impormasyon. Ayan. At sabi niya dito, suddenly do they shoot at him and fear not. Ito yung ginagawa sa kanya kay David. Talagang wala yung takot at gumagawa ng biglaan at sorpresang atake laban sa kanya. At ganun din po sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat laging maging kampante kahit na pag tiningnan natin yung kalalagayan sa buhay, ayos naman, wala namang atake ang kaaway, wala namang ginagawa ang diablo. Huwag po tayo masyadong kampante dahil alam niyo po, minsan bigla-biglang atake ang kaaway at magugulat na lang tayo. Paano natin maiwasan na yung biglang atake ng kaaway? Dapat lagi tayong aware na tayo ay nasa labanan. Lagi nating alalahanin na ang buhay natin bilang anak ng Diyos sa isang labanan. Lagi tayong nasa labanan. Maaring tahimik lang ang kalaban, pero naandyan siya. Nagpaplano at gumagawa ng gagawin niyang susunod na atake laban sa iyo bilang anak ng Diyos. At kung ikaw ay aware ka na nasa labanan, ikaw ay lagi kang nakahanda. Lagi kang nakahanda. Nakahanda sa anumang atake ng kaaway at nakahanda sa kung ano yung nais at ipapagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kasi hindi naman tayo lumalaban base lang sa ating sariling kalakasan. Tayo po ay lumalaban base sa kalakasan at biyaya ng Diyos. Kaya dapat hindi lamang tayo ay handa sa anumang atake ng kaaway, kundi handa din tayo sa kung ano man ang ipagagawa sa atin ng Diyos. Kung may dumating na atake, ano ba pinagagawa ng Diyos? Kung wala pa mang ginagawa ang kaaway, ano na ba yung pinagagawa ng Diyos? Baka kasi nagiging na tayo
na nagiging sabihin nating yung ba nga dahil wala namang masyadong atake ang kaaway, ayos lang, paisi-isi na lang yung buhay. Ba? Verse 5, they encourage themselves in an evil matter. They commune of laying snares privately. They say, who shall see them? Who shall see them? Ano po ito? Sabihin natin, ito po yung mga isa pa sa paraan ng gagawin ng kaaway sa mga anak ng Diyos. At ito yung ginawa kay David. Para bang dinideny nila ang Diyos at yung salita ng Diyos. Dito, they encourage themselves in an evil matter. Saan sila nagpapakatapang? Doon sa mga bagay na masama. Ba? Masasamang akala ang tatapang nila. At ano pa, sabi dito, they commune of laying snares privately. Ba? Nag-uusap-usap na sila kung paano gumawa ng mga maglagay ng mga lihim na patibong na silo. At ang katwiran nila ay sino bang makakakita? Who shall see them? Sino bang makakakita? Alam po, may mga akala minsan ng tao na wala naman nakakaalam nitong ating ginagawa, wala nakakakita. Alam po, walang nakakakita ng tao, wala nakakaalam, pero nakikita ng Diyos. Kaya nga ganito pwede mong dayain ang iyong kapwa, pwede mong dayain ang iyong kapatid sa Panginoon, pwede mong dayain maging ang iyong pastor, pero ang Diyos hindi. Nakikita niya. Ba? Pwede mong ipakita na ikaw ay aktibo, matuwid, namumuhay ng tama. Pwedeng ganon, pwedeng maipakita natin kahit hindi naman totoo sa ating puso, pero ang Diyos hindi natin madadaya. Alam ng Diyos ang ating puso. Alam ng Diyos ang ating kaisipan. Wala tayong maitatago. Itong mga wicked, itong enemies na ito ni David, ganitong ginagawa. Palihim, pero alam ng Diyos. Kaya nga po sa ating buhay tayo dapat mas nagtitiwala sa ating Diyos. Hindi sa ating sariling kalakasan. Verse 6, they search out iniquities. They accomplish a diligent search, but the inward thought of every one of them and the heart is deep. Ito po talagang sabihin natin terrible na atake ng mga enemies sa mga anak ng Diyos. Lalo din sa panahon ni David, sabi, they search out iniquities, they accomplish a diligent search, but the inward thought of every one of them and the heart is deep. Diba? Nagplano sila ng mga injustices at hindi lamang yun. Talagang maingat sila na gumawa ng mga hakbang. Diba? Both the inward thought of every one of them, sabi ni David. At ito po'y hindi hindi lamang para sabihin nating atakihin, kundi talagang mas nais nila na wasakin itong si David. At ganun din po sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos. Maingat din si Satanas na gumagawa ng mga hakbang paraan para tayo po ay wasakin. Kaya nga ito sabi ko nga kahapon, hindi porket pagpapala sa tingin natin o oportunidad ay blessing na. Kasi kung yung pagpapala o oportunidad o blessing na tinitingnan natin ay inilalayo ka sa Diyos, baka yan ay patibong ng kaaway. Hindi galing sa Diyos. Ba? Kung yung kabuhayan ay inilalayo ka sa Diyos, ay hindi ang galing sa Diyos. Ba? Kung yung kaibigan na magandang pakitungo sa iyo ay inilalayo ka sa Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Galing yan kay Satanas.
Di ba, kung yung hanap buhay, negosyo, inilalayo ka sa Panginoon, hindi yan galing sa Panginoon. Dahil walang bagay na ibibigay ang Diyos na ilalayo ka niya sa Kanya. Lagi pong yung ibibigay sa atin ng Panginoon ay para mas lalo tayong maging malapit sa Kanya. Kaya kung yung mga bagay na dumarating sa atin ay inilalayo tayo sa Panginoon, isipin natin mabuti, baka hindi yan galing sa Panginoon. Kaya po, dito, si David, nakita natin na andun yung kanyang daing sa Panginoon, panalangin sa Panginoon na siya dinggin, i-preserve siya at itago siya dahil na andun din naman yung plano at atake ng kaaway sa kanyang pong buhay. Bukas po ipagpatuloy natin ito pong mula sa verse 7 hanggang verse 10 dito sa Psalms chapter 64. Tayo po ay manalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo pong mga salita na nagpaalala sa amin na tunay na kami ay nasa labanan ng aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na bawat labanan ay amin pong mapagtagumpayan sa inyo pong biyaya, sa tulong ng inyo pong biyaya, Panginoon. Hinihiling po namin na kami ay linisin sa aming mga karumihan at pagkakamali. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak, patuloy niyo pong ingatan, pagpalain ang mga may karamdaman ay biyayaan ng kagalingan, Panginoon. Sa mga suliranin, Panginoon, bigyan niyo ng karunungan na ito po ay mabigyan ng solusyon, Panginoon. Dalangin ko rin po ang provision niyo sa pangangailangan ng inyong pong mga anak. Maging sa mga kapastoran, mga misyonero na inyo pong at ginagamit sa inyo pong ubasan. Bless niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang families, ang kanilang ministry at kalusugan, Panginoon, ay inyo pong pagpalain. Nalapit din po namin ang aming pong bansa. Patuloy na kayo po ang siyang manguna at gumawa. Maging sa mga namiminuno sa aming pong bayan ay itinataas po namin sila sa inyo sa panalangin simula sa presidente, sa mga gabinete, maging sa mga senador at mga kongresista, sa mga local government unit, Panginoon, mula sa gobernador hanggang sa barangay. Amin, Panginoong, inilalapit sila sa inyo at patuloy na nawa sila ay maabot din ng inyo pong ebanghelyo at makakilala sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bless niyo po, Panginoon, ang buong maghapong ito at kami po ay inyong pangunahan, kayo nawa ang siyang mahayag sa aming pong mga buhay at patuto. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating pong ngayong umaga. At salamat po sa inyong pakikinig at panunood dito sa ating pong morning devotion kay Sister Gloria Castillo at Brother Allison. Good morning po dyan sa inyo sa Kalamba. Edgar Alan Pasco dyan sa Mapitak, Laguna. At kay Hilda Food, good morning. At kay Liberty Panyal mula diyan sa Daet ng Marinas. Sister Nida, good morning po. At kay Brother Florante at Sister Zenis and Serna. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? At ganun din kay Pastor Dominic Ordanza dyan sa Bulalay, Quezon. Good morning. At kay Mamu, good morning. Agnes Tommy dyan sa Irigan. Good morning po. At kay Carlito, Ikon Carlito Ventura, good morning po. At ganun din kay Loming Apanano, magandang umaga po. At kay Sister Janice Pastornel diyan sa Palawan, Laguna, magandang umaga po. At maraming salamat po. At bukas po ipagpatuloy natin itong pagpapulay-pulay sa pagpapatuloy.